ano yung mga natitira pa nating source document. So ito yon, meron pa tayo ditong sales invoice galing sa ating company. Ulitin ko, pag naggagawa ka ng nagsasagot ka ng problem, iisipin mo ikaw yung may-ari ng company para mas madali mo siyang ma-analyze. So dito sa company na MKM Corporation, isipin mo ikaw yung may-ari o sa'yo yung MKM Corporation. Madali yun para ma-analyze mo yung mga kung ano yung mga gagawin. So dito, meron tayong source document. Ayan, MK Corporation. Ilan yan? Ayan. Then meron pa tayong invoice. So ang invoice guys ay dalawa yan. Itong invoice dito sa akin sales invoice, same lang yan. Para sila yung invoice. Pag nakakita kayo ng sales invoice na tayo nag-issue, ibig sabihin nan tayo yung nagbenta pero hindi pa siya bayad. Utang siya kumbaga. Nakabenta tayo pero utang pa. Kapag naman sales invoice galing sa mga iba't ibang source or iba't ibang company, ibig sabihin nan sila yung nagbenta sa atin. So tayo yung may utang sa kanila. So yan ay accounts payable. So dito muna tayo mag-focus doon sa sales invoice galing mismo sa atin o tayo nag-issue. For example, this one, sales invoice number 301, November 4, customer name SMB Corporation. Ayan, may terms. Ayan. So ang gagawin mo yan, ilalagay mo siya sa sales journal. Ayan, sales journal. Paano siya gagawin? Yan natin. For example, November 4. So, ilagay natin yung date niya, November 4. 4. Invoice number 301. Particulars. Sa particulars, ang ilalagay nyo, kung kanino mo siya binenta. So, in this case, kay SMB Corp. So, doon mo siya ilalagay. SMB Corp. Yan. So, PR, checkan lang natin to. Ayun. Ganyan na dito para hindi malimutan. Meron dapat ditong parenthesis. Bakit? Mamaya, sa huli malalaman natin kung bakit. Ayan. So, sa mga nagtatanong lagi sa akin sa aking messenger, kung ito daw ba, sa assessment daw ba, provided na yung sasagutan. Opo, provided na po. Hindi na po kayo gagawa ng mga ganito. Kung ano po yung nasa video, kung ano po yung ginagawa natin, yun na po yun. Ito po provided na. Yung mga accounts title yan. So, ang ilagay nyo na po dyan, yung data na galing po sa mga source document. So, tingnan natin ulit, balikan natin. Ayan, sales 190,000. So, lagyan natin yan, 190,000. 100, control 8369, 100, ay, sorry, 190,000. Ay, nawala. Then, what? So, ito ay magiging siyang, dahil tayo ang nagbenta, output bat yan? 22,800. 22,800. Basta tayo nagbenta, lumabas ang bat, so output bat. So total accounts receivable debit, so ito yung total dito. 212,800. 212,800. Okay. Ayan din yan. Pag pinag-add mo yan, ito ang total nan. So, yan yung maniwala. Calculate natin. Para sure. 190,000 plus 22,800. O, ayan. Din yan. Okay, may isa na tayo. So, ikakat ko na to. Para alam na natin, nagawa na natin. Next, si Selling Merchandise, 302, November 11. 11. So, wag na kayo maglalagay dito ng November. Isa na lang yon, sa taas na lang. Sorry. So, delete na natin. Yan. 302.
Next, sell a merchandise. Ako yun ano. Merchandise. Ayan. Magkano siya? 80,96,000.96. So magkano to? 89,600. Tama ba? Tama. 89,600. Ayan. So, delete ko na rin siya. Next, I see Epiger Corp, November 16. 303, FPJ Corp. Yan. So, magkano naman siya? 200 na ng sales, tapos 25,000 yung VAT. 100,000. Kaya natin. Para kitang-kita nyo. Yan. 210 yung sales. Kano nga? 25. So, magiging siyang 235,000. Ayan. Tama. So, cut na natin. Tapos na. Ay. Nila. Para sa makita natin na kung ilan na lang gagawin natin. Next. Ay, receiving report na pala to. So, tatlo lang pala yung sales, ano natin. So, ito hindi to. Bukod to. Saka ko natin yung gagawin. So, tatlo lang pala siya. Yan lang siya. So, ang gagawin lang dyan, ito total nyo lang siya dito. Yan, 190. So, try natin. $190 plus 80 plus 210. 480. 480,000. Next. 22,800 plus 96 plus 25,000. 57,400. Next. 212,800 plus 89,600 plus 235. 537. 537. 400. Okay. So, para malaman natin na tama tayo, yung ginawa natin, wait lang, nandiyan natin ito ng peso sign. 8369. Alt 8369. Alt 8369. Okay, para malaman, dapat, di ba sa accounting, pag credit equals debit. So, dapat itong dalawang credit natin, itong dalawa, ay total dito sa debit. So, tingnan natin. 480,000 plus 57,400. Ayan. 53,400. So, tama tayo. Itong parenthesis, ito naman, ilalagay mo yung kanyang account number. Halimbawa, credit, sales. So, balik tayo dito sa chart of account. Tingnan natin kung ano number niya. Sales, credit, sales. Ayun, 401. So, dito mo siya ilalagay. 401. Ayan. Tapos, output bat. Anong ano niya? Tignan natin. Output bat. Saan na yun? Ayun. 225. Ito. 225. 225. And lastly, accounts receivable. 105.
105. So, madali lang naman siya. Yung accounts, yung ating sales journal, yan lang siya, tatlong entry lang. Sa assessment, ganun din naman. Iba lang yung, tandaan nyo, sa assessment lang, iba lang yung account number, yung mga amount, iba lang siya. Yung company, siyempre, ginawa ko lang yung mga company na yan. Frictional naman yan. Pero yung process, same na same lang. Tatlo lang din. So, dito na lang muna itong ating video, sales journal. So, see you in the next video. God bless. God bless sa inyong lahat and goodbye. Okay guys, welcome back to my channel. Last